Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Kwentuhan uli tayo, no? Kwentuhan tayo. So ito, nagva-viral ito, itong issue na to, no? Yung nanay sa Bulacan daw, sinilaban yung tatlong anak at sarili. Grabe naman yun. 'Di ba? Panoorin nga natin yung balita. Then puntahan natin yung post na nagva-viral yung tungkol dito, yung ano ba yung root cause, quote unquote root cause. So play natin 'to mga kababayan ko. Malagim na trahedya ang sinapit ng tatlong bata at kanilang nanay sa Santa Maria, Bulacan. Nadatnan silang sunog sa isang bahay sa Barangay San Vicente. Kwento ng kanilang kapitbahay, nasabi pa raw ng 6 na taong gulang na panganay ang nangyari sa kanila. Base sa investigasyon, sinilaban ng nanay ang kanyang tatlong anak. Pagkatapos, nagbuhos siya ng paint thinner, saka sinunog din ang sarili. Bago yan, nagpa-blatter sa barangay ang ina dahil sa problema sa mister at sa kanyang pakialamera raw na biyenan. Hindi inelaborate kung ano yung problema dito sa ano na to. Sabi, Ang ina dahil sa sinunog din ang sarili. Bago yan, nagpa-blatter sa barangay ang ina dahil sa problema sa mister at sa kanyang pakialamera raw na biyenan. so ang ang sinasabing cause, problema daw sa mister at pakialamerong biyenan. Hindi naman natin alam kung ano yung ayon dito sa news, no? Pero mamaya may post 'di ba? Babasahin natin yung post mamaya. So yung sinasabi na part na pakialamerong biyenan, Ina dahil sa problema sa mister at sa kanyang pakialamera raw na biyenan. ito yung sinasabi ko before no, na content ko yung si Kobe Paras. Tapos nagbigay ng pahayag yung nanay niya, si Jackie Forster, 'di ba? Sinasabi ko doon na mahirap ka relasyon ng mama's boy. 'Di ba? Ako mama's boy din ako, pero hindi nakikialam ang nanay ko sa naging problema ko sa ganyan. 'Di ba? Ang nanay ko nakikinig, pero karamihan kasi pag mama's boy kasi, alam mo 'yon dahil baby ka ng nanay mo. Actually hindi kasi ako paborito ng nanay ko eh. Kaya walang pakialam sa akin. Shout out mami. Nanonood sa akin yun. Tumatawa yun ngayon siguro. Actually, hindi nakikialam sa ganyan na nanay ko. Ano yun, kahit pa paano yung nanay ko, hindi po pwedeng akusahan ng ganyan. Pero yung mga, ito yung mahirap eh. Yung mga, alam ko, meron akong viewer na nag-content din ako regarding dito dati eh, na pinapabura nila ako na pagka pakialamero nga daw yung biyenan, nakakabwisit talaga. 'Di ba? Kaya nga pag halimbawa ikaw ay nasa relationship na, whether girlfriend mo 'yan or asawa mo na, problema nyo, isolve nyo. Hanggat maaari, no? Siguro, dahil yung pagmamahal ng nanay kasi, hindi mo naman pwedeng questionin yun eh. Lalo na anak ka. Kasi may tinatawag tayo sa psychology na Oedipus complex tsaka Electra complex, 'di ba? Ang Oedipus complex kasi yun yung natural na attraction ng batang lalaki sa nanay niya. By nature kasi close talaga ang boy sa nanay. Kabaliktaran naman sa Electra complex na ka-close ng batang babae ang tatay niya. 'Di ba? By nature. Kaya may mga daddy's girl eh. May mga mama's boy naman, 'di ba? Yung pagmamahal ng nanay kasi hindi naman hindi naman mo pwedeng questionin yun eh dahil anak niya talaga yon. However, yung anak kasi sana pag magkukwento ka sa nanay mo, kontrolin mo din. May mga bagay kasi na alam mo yung mga hindi na dapat malaman ng nanay mo. Halimbawa, nag-away kayong mag-girlfriend, nasampal ka. Ikikwento mo pa sa nanay mo, buwisit ako kay Juana de la Cruz. Kasi
Girlfriend ko si Juana de la Cruz eh, di ba? Nabuisit ako dun kay Juana. Sinampal ako. Nakwento mo yun sa nanay mo. Siyempre, automatic yung nanay mo ma-hurt din doon dahil mahal ka ng nanay mo eh. Kaya nasa pag-control din ng ano eh ng nung nasa relationship yung pagkukwento ba. Hindi lang sa mga nanay yan, pati sa mga kaibigan mo din. 'Di ba? May mga bagay kasi na hindi ka na dapat nagkikwento ng mga ganun. Maliban na lang kung halimbawa ikaw ay ginugulpi talaga. Kailangan mo talaga ng help nun. Hindi na ano yun. Pero yung minsan kasi may mga bagay, alam mo yun, may mga walang kwenta. May mga walang kwentang bagay na kailangan ikwento pa sa ibang tao. Yung let's say halimbawa, hindi ka nabilhan ng gusto mong ulam. Tapos ikukwento mo pa sa nanay mo, di ba? Yung okay lang sana kung ang ikikwento mo, tinutukan ako ng barel. Yun, importante yun, di ba? Talagang kailangan makialam na yung dahil buhay mo na yung pero yung mga away na dahil hindi mo lang napaliguan ang bata, yung hindi mo lang nalinisan ang bahay. Yung mga ganong kabababaw na dapat hindi nyo na kinikwento yun eh. Kasi syempre, lalaki lang yun. So obviously, isa yun sa naging problem nung nanay. 'Di ba? Ayon doon sa blatter, pinag-aaway sila nung biyanan. Yun ang nagiging interpretasyon ngayon. Kasi 'di ba, parang nakialam na yung biyan. Kaya mahirap yan eh. Kaya nga kayo nagbukod eh. 'Di ba? Dahil problema nyo, isolve nyo. Well, syempre, yung mga magulang naman yan, need mo rin naman ng guide. Hindi naman porkit humiwalay ka na sa bahay nyo, hindi mo na rin pwedeng kunan ng advice ang magulang. At kayo mga magulang naman, yung mga anak nyo naman, kung may sarili ng buhay, siguro hanggang payo na lang kayo. Pero yung sa mismong away nila, hahalo pa kayo, wag na. Sila yung may desisyon yan eh. Ginusto naman nilang magsama, isolve nila nang sa kanila. Kung maghiwalay man sila, di support ka. Kung gusto pa nila ipagpatuloy, wala kang magagawa. 'Di ba? May limit din kasi yung mo bilang magulang mo. Dahil yung anak mo ay ipinamigay mo na yan sa asawa niya. 'Di ba? Hindi na sa'yo yan. 'Di ba? Nakalagay naman sa Bible yan, iiwan ng 'di ba, yung magulang. Payo-payo na lang siguro. Pero again, may mga case kasi na halimbawa sa babae mong anak nakikita mo na yung evidence na ginugulpi yung babae mong anak. Yung talagang puro latay na. Abay, kahit sino naman. Kahit nga kapatid makikialam na eh. Pero yung mga mabababaw na na dahilan, hangga't maaari wag kayong makikialam, 'di ba? Nagiging komplikado yung Tingnan mo dito sa part na to, mas lalong nafi-feel nung babae kasi na helpless siya eh. Kaya ganun eh. Kumbaga, galit siya sa biyanan niya. Matapos magpa-blotter, saka nangyari ang trahedya. Naglock daw ito sa pinto at pinatay ang tubig. Nakuha naman ng Bureau of Fire Protection ang bote ng paint thinner at posporo sa bahay. Nasa Batangas at nagtatrabaho ang padre de pamilya nang mangyari ang krimen. Tumanggi siyang magkomento at humiling ng privacy. Nagbabalita mula sa... Ang anong part naman dito, yung dinamay pa yung mga bata, no? Yun na nakakasakit eh. So ang daw dito, yung depression daw. So ayon dito sa disclaimer hindi natin alam kung totoo ba yung kwento nito or hindi, 'di ba? Pero ayon dito sa post, ito yung nabasa ko lang naman, no? Makikichismis lang naman tayo. May screenshot kasi dito eh. Nakalagay dito, depression is not a joke. Imagine having absolutely nothing daw.
No food, no milk for your kids, no one to turn to. A mother in Santa Maria, Bulacan, pushed to the edge by poverty and depression, locked her house and set it on fire with 3 children inside. So, yun daw yung mga ano. Before his last breath daw, Kimwell told his dad, "I love you, daddy." So, ito yung ano, Kim yung pangalan ng tatay, ano. Kim Aspero. So, di umano daw, ito daw yung screenshot nung convo, nung kakilala nila. Ang sinasabi dito, baka naman may pera ka dyan, kailangan lang, nagkatrangkaso kasi ako, di ko mapadede sa akin anak ko, di din ako makabili ng gatas, wala na ako pera, Bear Brand tuloy pinadede ko sa anak ko. Mamamayat to kasi kukonti na dinidede niya, di niya gusto ang lasa ng Bear Brand eh. 500 lang. Sabi gano'n nung kausap niya, wala pa kasi akong pera, papadalhan kita agad, magkapera lang. Ito nga lahat na racket eh, makapera lang. Nabinat na ako, kaya pabalik-balik trangkaso ko. Magpapa-check up sana ako, kaso walang pampa-check up. Nag-away kasi kami asawa ko kaya di ako makahingi. So ibig sabihin hindi naman sinasabing hindi makapag-provide yung ano, yung tatay kasi ang dating kasi sometimes na hindi nagpo-provide yung tatay eh. May gap lang siguro pride no dahil nag-away kami hindi makahingi. Padala kita, magkapera lang talaga ako para ala na ako utang. So may utang pala itong kausap. Bayaran nyo naman sana yung inutangan nyo. Diba? So ito sinisingil siya kasi wala na rin pera yung nagpautang sa kanya. Ba't di mo nga naman bayaran, diba? 2.5 lang binigay allowance sa akin ni Kim. 1 linggo lang ubos na. Nagpahilot ako 500. Bayad 3 days. Kasi tapos ang mamahal ng bilihin kadala pumunta ng palengke, 1K agad for 3 days. Totoo to. Sobrang mahal na ng bilihin ngayon. 'Di ba? Kaya ano eh, tinry ko kasi magpaka-practical na one time magluluto ako dito sa bahay. Yung 1,000 na yan, buti nga ito tumagal pa sa kanya ng 3 days eh. Yung 1,000 na yan, siguro mga 5 ulam naman, di ba? Pero 3 days hindi kaya sa akin. 1,000. Ang mahal nga no? Yung baboy magkano ngayon? Ang bihira. 3 days lang yun, kahit magtipid ko lang talaga. Kung kaya ko lang magtrabaho ngayon, ginagawa ko na, matustusan lang pangailangan namin mag-ina. Kawawaan ako, di makadede ng maayos. Diba? Magbayad naman sana yun ng utang. Ito mahirap kasi minsan eh, pag nangutang, tapos magbabayad kung kailan lang gusto. Pag magpapautang kayo, pag-usapan nyo na rin kung kailan magbabayad. Diba? Hindi naman masama magpautang, pero kung kailan magbabayad, ito pa rin nyo naman. At may nangangailangan din yung inutangan nyo. Katulad niyan, di ba? Pero, di ba, ang litaw dito, parang wala siyang pambili. Pero nakikita ko naman sa news, parang ang ganda naman ng bahay nila. May aircon pa nga sila eh, oh. Di ba? Ako nga hindi maka-aircon eh. Alam mo ba ang bill ko ngayon? Dati noon, may nag-aircon pa ako. Ang bill ko ng kuryente ay 1,600. Ngayon, hindi na nga ako nag-aircon, almost 2,000 na. Grabe naman yon. Nagtitiis na nga ako sa air cooler ngayon eh. Bumili kasi ako ng air cooler, di ba? At least kahit pa paano malamig yung binubuga na hangin. Para makatipid. Putya. Lalong tumaas. Ayan, mukhang ang ganda naman ng bahay nila. Ba't parang naghihirap? Bungalow, Pero may aircon sila eh. Tsaka malaki sweldo ng pulis, di ba? Ba't naman yung asawa naman ay hindi naman chine-check kung sapat yung sapat yung pangangailangan ng pamilya. Kahit hindi na dun sa asawa niya, kahit dun sa mga bata man lang sana. Di ba, syempre burden sa nanay yun eh. Yung nanay kasi siguro makakatiis naman yan eh.
Pero yung mga anak naman sana, chine-check niya naman sana. 'Di ba? So ito yun, ano. Sayang, no? Masakit man tanggapin pero wala ka na din, pero alam ng Diyos ang laman ng puso ko sa kabila ng mga nangyari sa pagkawala ng mga anak natin. Tapos sabing ganun dito, chismis! Wag mo gamitin FB ni Joy para ayusin ang kalat mo. Sana kayo ng mga babae mo hindi patulugin ng kaluluwa ng mga bata at ni Joy. Mukhang may something, ano. 'Di ba? Now, kung halimbawa na nasadlak na sa sitwasyon na ganito, kailangan talagang magpakalakas ng ano no, ng mga nanay diyan, 'di ba? Alam ko hindi madali. Pero kung kung gagawin sa sitwasyon na ganyan, huwag niyo na intindihin yung asawa niyo, ang intindihin niyo kasi may anak kayo. Sa anak mo ikaw kumuha ng lakas na magpatuloy. Yung asawa mo, pamigay mo na yan, di ba? Important. Tandaan mo, no? Pagdating ng araw kasi, pag naglakihan itong mga anak mo na to, yan ang magtatanggol sa'yo. Yan. Makikita naman nila kung gaano ka kabuting nanay sa kanila. Pero, wala eh. Kasi iba rin kasi ang ano ng depression eh. Iba rin kasi ang bagsik ng depression pag yan ang dumapo sa atin eh, no? No matter kung anong sabihin ko dito, nasa ano din eh. Nasa mga expert din kung paano ano yan eh. Kung paano pagaganin. Kasi may drugs para dyan, di ba? Sa mga depressed. Yun. Pero kung ako magsasalita para sa alam ko mahirap 'yan eh. Hindi mo naman kasi minsan kasi akala ng mga tao madali i-deal yung depression. Yung parang magpakasaya ka lang ganyan, hindi ganoon kadali 'yun eh. Pero sa kabila ng kahit hindi madali, no choice tayo, kailangan yung lumaban kasi talaga. Lalo na kung may mga anak kayo na umaasa sa inyo na ganyan na 3. Tapos walang kwenta pa yung asawa nyo. 'Di ba? Need natin lumaban para doon sa mga bata lang. No choice tayo eh. Kasi ang liliit pa nung mga bata oh. Eh siguro hindi kinaya ni ate ano. Wala man lang bang pamilya ito na ano na pwede niyang lapitan? Ba't parang hindi naman sila inaasikaso na wala bang pamilya si ate? Na ganyan? Kapag hindi na kaya, magsabi kayo sa pamilya nyo ha. Grabe na yung ganyan, yung wala na kayong makain tapos mananahi. Hindi na mababaw na, baka mamaya sabihin nyo, sabi mo kanina, wag ano, wag magkwento ng ganyan. Hindi na mababaw yan eh. Just imagine, wala na kayong makain. 'Di ba? Okay lang sana kung ang mga problema nyo let's say, hindi mo nagustuhan yung ibinili sa yung damit ng asawa mo. Hindi mo nagustuhan yung luto. 'Di ba? Yung mga ganong kabababaw, syempre wag mo na ikukwento. Pero pag yung mga ganito, lalo na apektado yung mga bata, mag-seek ka na ng help. Kontakin mo na yung mga kapamilya mo. Hindi ka naman pababayaan. Sino ba naman ang, lalo na pag magulang mo, narinig na ganyan ka? Abay, kahit mahirap din ang magulang mo, gagawa ng paraan yun eh. Na ano eh. Kaya lang, di ba, huli na ang lahat, no? Ito ay magsisilbing lesson sa lahat sa atin. Kasi kapag ganyan, ko, ano ba nangyayari? So, kawawa yung mga bata, no? Di ba? Anyway, so yan lang muna mapag-usapan natin. Ang lesson na maano natin, kayo, mga ama, lalo na pag may anak kayo, 'di ba? Ako, syempre kung hate mo yung yung asawa mo, ano, wag mo nang pansinin yung asawa mo siguro.
Hindi ha, yung kumbaga ayaw ko namang kontrolin na ayusin mo yung relasyon mo sa asawa mo kung talagang ayaw mo na, 'di ba? Pero yung mga anak mo kasi umaasa eh, 'di ba? Hindi mo pwedeng pabayaan yun, eh. Responsibilidad mo yun eh. Siguro pag naasikaso mo yung mga anak mo na yun, ang poproblemahin na lang ni ate yung sarili niya eh. Parang hindi mo naisip yun, min, eh, na may anak ka eh. Kung totoo man ito na wala na makain yung anak mo, ha? 'Di ba? Parang hindi mo iniisip mo na may anak ka eh. Kakabwisit ano. Tapos ayon dito sa post na to, parang nade-depress pa yung ano. Anyway, mga kababayan ko, yun lang ang pag-uusapan natin. Yung nadidepress pa yung lalaki ayon doon sa post, 'di ba? Yung ito baka mamaya ang iniisip niyo yung sinasabi ko yung ayan nagpo-post pa yung lalaki eh. Masakit man tanggapin, wala ka na. Pero alam na. Pero kung inasikaso mo yan, men, nung una, wala dapat ganyan trahedya eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon po sa inyong lahat.